Diyos, awang di mabilang, tanggapin mo yaring aming alay, gawing alaala ng pagkamatay, muling pagkabuhay ni Jesucristo. Narito, O Ama, ang nakapingahan, mula ng lupa at ng aming paggawa. O Diyos, awang di mabilang, tanggapin mo yaring aming alay, sa misa nitong sakripisyo, mapasami ang buhay na walang hanggan. Narito, O Ama, ang nakapingahan, mula ng lupa at ng aming paggawa.
Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon ay pinagdiriwang natin ang ikalawang linggo ng Pasko ng Pagkabuhay o Linggo ng Banal na Awa. Dala ng labis na kalungkutan, kahinaan, at kapos na pananampalataya, tumangging maniwala si Tomas sa napabalitang muling pagkabuhay ni Jesus. Sa kapangyarihang dulot ng muling pagkabuhay ng Panginoon, kapalitan nawa ng Panginoon ng tuwa at pananampalataya ang ating mga pagdududa at takot. Ipinagdiriwang natin ngayon ang Linggo ng Banal na Awa. Pinasimula ni Sister Faustina Kowalska ang deposyong ito para patuloy nating harapin ng may lubos na pagtitiwala sa nag-uumapaw na habag ng Panginoon ang mga pagsubok at hamon ng buhay. Sa kanyang muling pagkabuhay, ipinamalas ng Diyos ang tagumpay ng awa sa kasalanan at kamatayan. Bilang panimula po ng ating misa, magsitayo po ang lahat. Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaliyo rin. Ito misa para sa ating lahat at lalo na mga kabataan sa Diocese of Iba, tapos mga frontliners at pasyente ng COVID-19. Tapos ipapasa po ang mga politiko, lalo na sa Pilipinas. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat tumanap sa banal na pagdiwang. Inamin ko Ang makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lukha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at panubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Kristo,
Panginoon, kawan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Walhati sa Diyos ang maitasan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong may mabuting kalooban. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, niluluwalhati ka namin. Pinagsasalamatan ka namin dahil sa nakita mong kalwalhatian. Panginoong Diyos, hari ng langit, Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, buktong na anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nalululog sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon. Ikaw lamang, O Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo sa kalwalhatian ng Diyos Ama. Amen. Panalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagdiriwang namin ito ng Pasko ng pagkabuhay ng anak mo, pinangalap mo ang pananalig namin sa iyo. Ang kagandang loob mo sa amin ay lalo mo pang pag-ipayuhin upang may saloob na mabuti ng lahat ang kadalisayan tulad ng pinya, ang Espiritu at ang Espiritong bigay mo sa inyong mga anak, ang dugong sumanag upang kami malikas sa pamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Magsuko po ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Tunay na naghahari ang diwa ng pagiging bukas palad noong panahon ng mga unang Kristiyano. Ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay ni Jesus ang nagbubuklod sa kanyang mga alagad upang magkaisa sa isip at damdamin. Pagbasa mula sa Gawad, nagkasa dami na isipan ng lahat ng sumasampalataya at di itinuloy ninuman sa sarili ang kanyang mga ari-arian, kundi para sa lahat. Ang mga apostol ay patuloy na gumagawa ng kababalaghan at nagpapatotoo sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. At ibinuhos ng Diyos ang kanyang pagpapala sa kanilang lahat. Walang nagdarahop sa kanila sapagkat ipinagbibili nila ang kanilang lupa o bahay. At ang ipinagbilhan ay ibinibigay sa mga apostol. Ipinamamahagi naman ito ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Buting puoy purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Butihin po oy purihin, pag-ibig nga'y walang maling. O pasalamatan ng Diyos na Panginoon,
pagkat siya ay mabuti. Ang ibig ay napakatatag at mananatili. Ang taga-Israel, bayaang sabihin kanilang ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Butihin ko o'y purihin, pag-ibig niya'y walang mali. Ang lakas ng puon ang siyang nagdulot ng ating tagumpay sa pakikibaka sa ating mga kaaway. Aking sinasabing, di ako papanaw, mabubuhay ako upang isalaysay. Ang gawa ng Diyos na ngunit ang buhay ko'y di niya pinati. Butihin ko o'y purihin, pag-ibig niya'y walang mali. Ang batong natakwil na nanggalit tayo ng tirahang bahay, sa lahat ng bato'y higit na mahusay. Ang lahat ng ito, ang nagpamalas ay ang Panginoong Diyos. Kung iyong mamasdan ay kalugod-lugod. O kahanga-hanga ang araw na ito, iwang. Butihin ko o'y purihin, pag-ibig niya'y walang mali. Sino mang naniniwalang mahal siya ng Diyos, ay nagmamahal din sa Diyos. Hindi pabigat ang mga utos ng Diyos, bagkus ito'y kagalakan para sa isang taong umiibig. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, inaaring mga anak ng Diyos ang sumasampalatayang si Jesus ang Mesiyas. At sino mang umibig sa Ama ay umiibig din sa mga anak. Ito ang palatandaan iniibig natin ang mga anak ng Diyos. Kapag inibig natin ang Diyos at tinutupad ang kanyang mga utos, sapagkat ang tunay na umiibig sa Diyos ay yoong tumutupad ng kanyang mga utos. At hindi naman mahirap sundin ang kanyang mga utos, sapagkat napagtatagumpayan ng bawat anak ng Diyos ang sanlibutan, at nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Sino ang makakapagtagumpay laban sa sanlibutan? Ang sumasampalatayang si Jesus ang anak ng Diyos. Si Jesucristo ang naparito sa sanlibutan. Bininyagan sa tubig at nagbubo ng kanyang dugo sa kanyang kamatayan. Hindi lamang bininyagan sa tubig, kundi nagbubo pa ng kanyang dugo. Ang Espiritu ang nagpapatotoo tungkol dito, sapagkat ang Espiritu ay katotohanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos, magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. papuri sa iyo, Panginoon.
Kinagabihan ng linggo ding iyon, ang mga alaga na nakakatipon, nakapinit ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila, "Sumainyo ang kapayapaan," sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, "Sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo." Pagkatapos sila hiningahan niya at sinabi, "Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi na nga pinatawad." Ngunit si Thomas na tinaguriang kampal, isa sa 12, ay wala roon nang dumating si Jesus, kaya sinabi sa kanya ng ibang alagad, "Nakita namin ang Panginoon." Sumagot si Thomas, "Hindi ako maniniwala hanggat di ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at naisusuot dito ang aking daliri, at hanggat hindi ko naipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran." Makalipas ang 8 araw, muling makatipon sa loob ng bahay ang mga alagad. Kasama nila si Thomas. Nakapinit ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, "Sumainyo ang kapayapaan." Saka sinabi kay Thomas, "Tingnan mo ang aking mga kamay, at ilapit dito ang inyong daliri. Ipasok mo ang inyong kamay sa aking tagiliran. Huwag kang nang mag-alinlangan. Maniwala ka na." Sumagot si Thomas, "Panginoon ko at Diyos ko." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapapala ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita." Marami pang kababalahang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad, ngunit hindi natadala sa aklat na ito. Ang mga natala rito'y sinulat upang sumampalataya kayong si Jesus ang Mesiyas, ang Anak ng Diyos, at sa kayo'y magkaroon ng buhay sa pamamagitan niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ano po ang pinakadakilang pag-ibig? Ano ang nais ng Diyos sa ating lahat? Sinabi ng Diyos sa ating lahat ang kanyang pag-ibig sa isa't isa sa pamamagitan ng buong sanlibutan. At tinatawag ng Diyos ang mga pangalan ng bawat tao, Pablo, Pedro, o Maria, Angela, o Teresita, etc. Pero tinatawag niya tayong lahat bilang isang komunidad. Ito ay tawagin natin Kristiyano. Kaya pinapangalanan natin ito ay simbahan. Nakitipon ng mga Kristiyano sa isang lugar at sumasamba. Kaya nangangahulugan ang simbahan ay gusali o organization o institution at pagtitipon.
kapulungan. Pero sa tingin ko, mas malapit yung mga tao ay isa-isa sa inyo talagang simbahan, hindi katulad ng itong building. Kaya sabi ng unang pagbasa, nakaisa ang damdamit, isipan ng ahan ng sumasampalataya at itinuring ninuman na sarili niya ang kanya mga ari-arian, kundi para sa lahat. Siyempre gusto nila magkaroon ng kanilang ari-arian. Pero inisip nila ano ang mas maganda ang buhay bilang Kristiyano. Paano pinupuri ang pangalan ng Diyos sa pamamagitan ng buong buhay nila at saka gusto nila ipakita ang awa ng Diyos sa pamamagitan ng buhay. Kasi kung saan may mga mahirap na tao, iniisip ng mga Kristiyano ng ikutli ng Panginoon ang kanyang mukha sa mga mahirap na tao. Kaya lagi tinutulungan ng mga Kristiyano ang mga mahirap. Kasi inisip ng mga Kristiyano, ang mga mahirap ay talagang si Jesus. Alam natin, ang ating Diyos ay butihin. Walang hanggan ang kanyang awa. Inakay ng Diyos ang kanyang mga tao sa lupit ng magkataong kakantang loob sa mga tali ng pag-ibig. Inangat ng Diyos ang kanilang pamatok at yumuko siya para pakainin sila sa kanilang paglalakbay. Finally, nais ng Diyos ipakita ang dakilang pag-ibig sa pamamagitan ni krus ni Jesus. Binigay niya ang kanyang buhay para sa ating lahat. Gusto niya iligtas ang mga makasalanan mula sa kadiliman at kamatayan. Kahit marami tayong kasalanan, hindi sumusuko ang ating Panginoon, pero maraming beses sumusuko tayo sa ating Diyos sa harap ng mga tukso dahil sa ating kahinaan. Na yung Ebanghelyo, pumati si Jesus sa kanyang mga alagad, sumainyo ang Panginoon. Sa tingin ko maraming mga expression sa mga ibang salita. Sa Hudyo, nagsasalita sila, Shalom. Siguro yung mga Pilipino, kumusta? Yung English, how are you? Mga Koreano, anyang. Tinatanong ni Jesus ang mga tao, sumainyo ba ang kapayapaan sa inyong buhay? Are you really happy? Saan ang happiness ba? Bilang Kristiyano, sumasampalataya tayo sa Diyos ay tunay na happiness. Ipinapakita ng Diyos ang kanyang awa sa pamamagitan ng kanyang gawa at salita. At saka sinasamahan tayo ng Diyos sa ating biyahe kahit makasalanan tayo. Minamahal tayo ng Diyos samantalang itanong niya tayo, ano ang ginagawa ninyo para sa inyong mga kapwa? Mahalin natin, dapat mahalin natin ang ating pamilya, ang ating kapwa, at saka ipakita natin ang ating magandang smile kasi ang kapayapaan ay nagsisimula sa ating smile. At noong dumating ako sa Pilipinas, unang imisi tungkol sa Pilipinas ay meron kayong magandang smile. Eh, sa tingin ko, kaya iniisip ko na lagi
kahit nahihirapan ang inyong buhay, gusto nila samahan ang Diyos. Kaya meron kayong sa loob ng puso ninyo, lagi idala ninyo ang pangalan ni Jesu Kristo. Kaya don't forget it. Meron kayong maganda sa loob ng puso ninyo. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ko Panginoon sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesu Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinapakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Tanayang pagtitiwala tumulok tayo sa ating Diyos na lubos ang awa at pag-ibig sa atin. Panginoong ng awa, tingin mo kami. Panginoon ng awa, dinggin mo kami. Maging buhay na instrumento nawa ng dakilang awa ng Diyos ang mga namumuno sa ating simbahan. Manalangin tayo. Panginoon ng awa, dinggin mo kami. May padama nawa ng mga namumuno sa ating pamayanan ang paglilingkod na nakaugat sa pag-ibig at habag. Manalangin tayo. Panginoon ng awa, dinggin mo kami. Masumpungan nawa ng mga kapitid natin, naghahanap ng kasagutan sa kanilang pagdududa, ang pag-ibig at dakilang awa ng Diyos na siyang kasagutan sa lahat. Manalangin tayo. Makamit nawa ng mga kapatid nating pumanaw ang dakilang awa ng Diyos, lalong-lalo na sina Consuelo Valentin, Abraham Filipina, Eduardo Gutierrez, Gideon Pahe, Adelaida Pangan, John Constantine Cordon, Wilfredo, Jose, Manuel, Salvador, Endrina Peliobelio, Fermina Lardin, Ernesto Rosario Jornada, Raquito Estante, Paulina Sorencio, Eugenio Pascual, Domingo, Lourdes, Dante, Teresita Patropes, Glenda Villanueva, Alfonso Giron, Ethel Añano, Ronnie Borlagtatan, Elpidio Casalino, Marilyn Coloso, Ariel Sauren, LMGP Giron, at Rebecca Ortiz. Manalangin tayo. Panginoon ng awa, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Isama rin po natin sa ating panalangin ang pasasalamat at espesyal na intensyon ng Teresa Ferrer and Family, Ignacio Family, Dr. Arnold Alvaro, Tina Talusan, Clarice Ignacio, Marjorie Ignacio, at ang mabilisang pagaling ni Luz Riminda Williams, Derek Ampunin, Mirna Del Rosario, at Melinda Torrelida. Manalangin tayo. Panginoon ng awa, dinggin mo kami. O Diyos, tungayan mo kaming mga umasa sa dakilang pag-ibig at awa mo. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. O Diyos, awang di mabilang, tanggapin mo, yari kaming harap. Magsiupo na po ang lahat. Ito bilang tanda
kayo mga kapatid upang ang paghain natin ay kalugtan ng Diyos, ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tungayan mo ang mga alay ng inyong sambayanan upang ang inyong inyakan ng bagong buhay sa pagsampalataya sa inyong nangalan at pagkadalisay na noong sila'y binyagan at makapakinabang sa ligayang walang katapusan sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay na nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan na iyong ipinagdiriwang ang paghain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat, sa paghain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal. Nabuksang kanap ang inyong tahanan at kaming pinagharian mo'y naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan. Sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisabi ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami napupuni sa inyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mahupo, sa punong langit at lupa, lang madakilaan mo, sana sa kaitaasan, sana sa kaitaasan, pinagmalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Sana sa kaitaasan, sana sa kaitaasan, sana sa kaitaasan, sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang buka ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng inyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinatisan ko sa loob na maging handog, tinawagan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Kayo din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inihabon niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawang ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipapunin natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinag
Pinahahayag na matang iyong anak na mabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin na iyon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng inyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami inyong minarapat na tumayo sa harap mo para manglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay makunok sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, ringgapin mo ang inyong simbahan, laganas sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa, ani Bartolome na aming Obispo ng Tanang Kaparihan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimnay ng may pag-asang sila'y, muling mabubuhay kayo din ang lahat ng mga pumanaw. Kawa mo sila patuloy sa iyo. Kawa mo at pangitapating kaming lahat na makasalo sa inyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal ng Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol at ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalukot-lukos sa iyo, maipagtiwang nawa namin ang pagpuri sa ikararangan mo sa pamagitan ng inyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Sa tagubilid ng mga nakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipayang natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami dyan sa lahat ng masama, pakalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananalapitan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapangligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat sa'yo ang kaharian, kapangyarihan
Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa inyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa inyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Mabigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-alis ng kasalanan ng salibutan. Mapala ng mga inaanyayaan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong ang aming pakikinabang sa banal na piking ng Pasko ng pagkabuhay ay patuloy na umiral sa aming kalooban sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Kapalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, at Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, kumayo kayong tangnay ang kapayapaan ni Kristong muling nabuhay. Alleluia, Alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, Alleluia.